I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Philippines, it's Bigid guys. Let's Talk Vlog. Shout out sa lahat ng mga Pilipinos sa buong daigdig. Naku po, mayroon tayong upload videos mga kababayan. Nako, alam po natin nag-viral itong confidential fund, no? Kumbaga uso ang confidential fund sinasabi nila. Pero ang napuruhan dito mga kababayan, itong confidential fund, no, ni BP Sara. So dahil diyan, guys, parang nagsasaya at tumatalon sa saya ang Makabayan Black. Yan, katulad nila Castro, Act Party List, no? Sapagkat sila po yung talagang humaharang dito na wag talaga ibibigay kay BP Sara. Alam po natin mga kababayan, itong confidential fund na ito, ni-reveal po ni dating Pangulong Duterte, no? Na ito ay gagamitin mga kababayan sa pagsugpo ng mga recruitment sa bawat university, school, and of course, at the same time guys, sa ROTC, no? Importante po yan. Ngayon guys, dahil po dyan, nalaman po ng dating Pangulong Duterte, rumisbak mga kababayan. So, dahil dyan, nalaman niya na tinanggal ang confidential fund ni BP Sara. I don't think totally tinanggal yun. I'm not sure guys, pero wait natin ang totoong resulta. Ganun pa man mga kababayan, kasi ano na yan guys, pinag-usapan na sa House yan yung confidential fund. Pero bakit parang binawi? Ganun, di ba? Ganun pa man, alam nyo no, ito to be clear, hindi naman po lang si BP Sara ang tinanggal ng confidential fund, pati po ang Office of the President, no? So, itong mga Makabayan Black kasi, itong Act Teachers Party List, mga makakaliwang grupo, talagang ayaw nila pagdating dito guys, sa ROTC, at saka yung mga pagsugpo ng mga recruitment, allergy po yan sila. Kini-question po nila. Sinasabi nila, hindi daw maganda ang ROTC. Yun po kasi nga, alam nyo na mga best, common sense lang, no? Dahil dyan, mga kababayan, rumisbak ang dating Pangulong Duterte. Agoy, ang kanyang sinabi, ipapa-audit niya daw, mga best, ang kamara. So ganun pa rin guys si Attorney Roque ay talagang bumanat din dito kaya Congressman Kiumbo at siyempre yung mga kumbaga yung nagharang diyan pa sa confidential fund ay tinira din ni dating Pangulong Duterte ang yan si Franz Castro dahil yan ang kadahilanan. Pero katulad nga sinasabi ko guys, no, wag tayo masyadong nagre-react tungkol dito. Kung ito naman ay mapunta sa magandang pupuntahan or ilaan sa talagang nakakabuti, katulad po ng sinasabi, ilalaan sa Western Philippine Sea, sa Philippine Coast Guard, why not, di ba? So ganun pa man, hintayin po natin ang kabuuan ang resulta, no? Kung talagang ito'y tinanggal o hindi. So pakinggan po natin ang ating dating Pangulong Duterte. Agoy! Rumisbak, mga kababayan. Kasi sabi niya nga, mahalaga ang confidential fund. Kasi nga, gagamitin po yan sa ROTC. Ano ba ang ibig niya sabihin, guys? Ay pakinggan nyo para kompleto, detalyado, mga kababayan, ang kanyang sinasabi tungkol dito po sa confidential fund ni BP Sara. At may risbak din po si yung house dyan, para nga i-audit itong kamara, yung kanilang confidential fund. Mayroon po sinabi dyan po si Speaker of the House at ang Secretary General, if I'm not mistake, ng House, no? So tingnan nyo ito mga kababayan. I-display ko dito yung sinasabi po ni Speaker, no? Ang Kongreso, ang House, walang confidential fund. Yan po ay kumbaga legit dahil sinabi din po ng COA. Wala, no? So, ganun pa man guys. Nako, ito na po ang sinabi ni dating Pangulong Duterte. Lagot. So, shout out sa inyong lahat mga kababayan. God bless Philippines. See you again. Kayo ang maraming alam mo, pag mag-liquidate ka,
And I am asking, mag-liquidation tayo and you will find out what is the most rotten institution dito. You will find out it's Congress. Nako. Walang limit ang ano nila dyan. Yung pork barrel, pati yan si Romualdez. Agoy. He's wallowing in. Alam mo kasi, ayaw ko kung bakit. Ano nga si Inday? Si Inday naman is perceived to be a good candidate. But I'm saying now that Inday, as far as I'm concerned, should not run for president. Tama na yung vice president. Agoy. Patay. Maganda na yan. Ibigay na niya sa iba. This Romualdez, speaker, yan ang sige bigay ng congressman, pinabusog na lahat. Pero sabi ko, mag-audit tayo. Because the speaker is poised to be or to run for president. Well and good. Gusto ko ikaw ang mapresidente. Kasi noon kaibigan kita, Ngayon, wala pa yan si Marcos, nakakampanya pa. Eh parang sinasabi ka na gusto mo. Sabi ko, okay. I was not thinking of my daughter. Perceive lang yan siya to be a good candidate. Pero tuloyan ko na, ikaw na, Romualdez. Pero higi ako ng audit. Ngayon, kung hindi ibigay sa atin yan, I will ask everybody, from the farmer to the businessman, to the church people, to every Filipino, to every soldier and policeman, that we all demand that we open the liquidation. Oh. Lahat para malaman rin namin kung paano ninyo winaldas ang pera namin. Agoy. Yung pera namin hindi man sa inyo. Just because you are the keeper of the na kayo ang mag-distribute, okay yan. Pero tignan ko yung how much have you spent so far. And I will demand the COA, because if the COA will not do it, then I am asking the Filipino, everybody, every soldier, every policeman, every farmer, to demand para malaman natin once and for all kung sino ang nagwawaldas ng pera sa Pilipinas. Hindi lang confidential fund. Ikaw, Franz, kayo nga komunista dyan sa Congress. Yung mga left, how did you spend the money on this? Agoy. Do not make yourselves an exception. Ako, Presidente, open. You go back in time, buksan mo lahat. Mayor, ako, taga-Davao, kilala mo niyo ako. Ganito makaganda ang Davao kung niwaldas ko yung discretionary fund ko, intelligence fund. Ganito kaya, you know the history of Davao. Nandiyan si Pastor. Kayo lahat, you're a living witness. Now maganda ang Davao. How did it came about? How did it flourish? Kinain ko yung intelligence fund. Ang intelligence fund, binili ko, pinatmatay ko lahat. Kaya ganun ang Davao. Yung mga kasama ninyo, pinatigok ko talaga. Yun ang totoo. Gusto ninyong malaman? Pati Office of the President, how much are you spending? Kaibigan ba natin si
Bongbong. Pero para wala ng ano, make COA the guardian of the people's money. Open up everything including yours. Yun mga kababayan, kung narinig nyo po yung sinabi ni dating Pangulong Duterte, nako, parang inakasuhan niya talagang may korupsyon dyan sa House, no? Pero guys, no, mayroong kumbaga, dahil dito sa hamon ni dating Pangulong Duterte na i-audit yung Kamara. So, mayroong pong ano dito guys, no? May post si Speaker Martin, no? Romualdez at ang kanyang sinabi mga kababayan, ito yun, no? So yun guys, ito po yung post ng Super Cup. Sabi po dito mga kababayan, walang sa Kamara, walang confidential funds pasado sa COA audit. Speaker Martin Romualdez, walang tinatago. Sinang-ayunan ng Kongreso ang dating Pangulong Duterte sa pahayag ditong kailangan transparent at auditable ang government expenditures bilang patunay na sinasabi ng Kamara na pasado sa audit ang House of Representatives sa report ng COA nito lamang October 2. Kamara, walang confidential funds pasado sa COA audit. So yun mga kababayan, ano? So I think baka nabasa ni dating Pangulong Duterte itong pahayag dito po sa post ng Super Cup. At mayroon pa dito mga bes, sinabi po rin dito mga kababayan ni Pilipinas kung mahal. Ito po yun guys, basahin po natin. Statement from House Secretary General Reginald Velasco, the House of Representatives under the leadership of Speaker Martin Romualdez is an agreement with the former President Rodrigo Roa Duterte that the government expenditure should be transparent and fully auditable. The House has no confidential fund and intelligence funds. All lines items in our budget are subjected to regular accounting and auditing rules and regulation. Laging bukas po ang aming libro sa Commission on Audit. As per latest COA report released only last October 2, the House of Representatives has no disallowances, no notice of suspension, and no notice of charge. Ibig sabihin, pasado kami sa COA audit. Ayan mga kababayan, yan po ang post ng Pilipinas kung mahal. Ayan po si Reginald Velasco, Secretary General House of Representatives mga kababayan. So dahil dyan mga bes alam nyo no, sa totoo lang si Pangulong Marcos no, tinanggalan din ng budget ng confidential funds pero there's no reaction. So ganun pa man mga kababayan, talagang ganyan ang buhay ng tao. At isa pa no, kung if ever naman siguro no, si Speaker of the House ay tatakbo sa pagkapangulo, siguro wala pa naman siguro sa isip niya yun, pero hindi natin alam mga kababayan. I don't think na may plano, no? So hihintay natin ang pagdating ng mga panahon mga kababayan. So anyway, hanggang dyan na lang po ang aking videos uploads, and see you again guys on my next upload videos and live. But don't forget to like and hit the button bell para lagi kayong update sa aking mga upload videos by this time. And see you. God bless us all, and bye. Baboos! Thank you guys. God bless Philippines.